Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inasahan ng Moody's Analytics na mas papalo ang foreign trade performance ng Pilipinas sa susunod na taon. Ang projection ng Moody's Analytics ay parehas sa growth outlook ng economic managers. Paliwanag ng Moody's, bagamat maganda ang trade performance ngayong taon, naniniwala sila na mas lalakas pa ito sa taong 2025. Ngayong Agosto, ang trade deficit ay nasa 4.38 billion US dollars, kung saan mas malakas ang export kumpara sa import base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa economic managers, mas optimistic sila para sa taong 2025 kung saan inaasahan ang 6% paglago ng kalakalan mula sa 5% ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, umakyat na ang revenue collection ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa 2.08 trillion pesos, mas mataas ng 12.13% mula sa parehas na buwan noong 2023. Habang ang Bureau of Customs naman ay nakakolekta na ng 690.84 pesos, mas mataas ng 4.61% kumpara sa nakolekta noong August 2023. Kamakailan pinulong ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga revenue collection agencies upang pag-usapan ang kanilang performance, mga plano at stratehiya para sa taong 2025. Una nang sinabi ni Recto na on track pa rin ang revenue goals ng bansa kahit na walang ipinatutupad na dagdag buwis. Ang target ng BIR ngayong taon ay nasa 3 trillion pesos habang nasa 959 billion pesos naman sa BOC para sa kabuang target na 3.788 trillion pesos. Ayon pa kay Recto, inaasahan ng economic managers na makakamit ang 10% annual growth para sa medium term upang suportahan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pangwakas na balita, ikinalugod ni House Committee on Labor and Employment Chair Fidel Nograles ang naitalang pagtaas sa foreign direct investment na pumasok sa Pilipinas nitong July 2024. Ayon kay Nograles, inaasahan na magre-resulta ang dagdag na pamumuhunan sa mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang FDI net inflow nitong Hulyo ay tumaas ng 5.5% sa 820 million US dollars mula sa dating 778 million US dollars noong kaparehong buwan ng nakaraang taon. Karamihan aniya ng investment na ito ay nasa manufacturing sector na may 71%, real estate na may 17% at iba pang industriya na may 12%. Malaki naman ang pagkilala ng Rizal Solon sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkumbinsi sa mga banyaga para mamuhunan sa bansa. Umaasa naman si Nograles na patuloy na gagawa ng hakbang ang pamahalaan para maresolba ang ilan sa mga issue na nakakapigil sa pagpasok ng mga mamumuhunan gaya ng buwis, mataas na singil sa kuryente at red tape. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.